Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa kakaibang bayan ng Tribunal, na matatagpuan sa gitna ng matatayog na puno at pelikulikong kalsada, may nakatayong bahay na tila nagyelo sa oras. Ang arkitektura ng disenyo nito ay naglabas ng isang misteryo, at mga bulong na lumutang sa paligid tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa loob. Ang bahay ay pag-aari ng pamilya Peterson. Si Bernie, isang madamdaming Betanista, at ang kanyang asawa, si David, isang naghahangad na manunulat. Sila ay nanirahan kasama ang kanilang anak na babae, si Lily, na nagtataglay ng walang sawang pag-uusisa na madalas umakay sa kanya upang tuklasin ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang malamig na gabi ng taglagas, habang ang hangin ay bumubulong ng mga lihim sa mga puno, narinig ni Bernie ang mahinang kaluskos na nagmumula sa attic. Sa pag-aakalang ito ay tunog lamang ng lumang bahay, pinabayaan niya ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Lumipas ang mga araw, at nagpatuloy ang mahiwagang kaluskos, lumalakas sa bawat pagdaan ng gabi. Si David, isang likas na may pag-aalinlangan, ay iniugnay ito sa edad ng bahay at ibinasura ang mga alalahanin ni Bernie. Gayunpaman, napukaw ang pagkamausisa ni Lily, at determinado siyang malaman ang pinanggalingan ng ingay. Gamit ang flashlight at isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran, si Lily ay nakipagsapalaran sa attic isang gabi habang ang kanyang mga magulang ay abala sa ibaba. Habang paakyat siya sa lumalangit-ngit na hagdan, lumakas ang kaluskos, at bumilis ang tibok ng puso niya sa pag-asa. Nang makarating sa attic, sinalubong si Lily ng dilim, na basag lamang ng sinag ng kanyang flashlight. Pinagmasdan niya ang silid, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka, hanggang sa mapunta sila sa isang maliit na figura na nakasiksik sa sulok. Nagulat siya, hindi ito multo o nilalang mula sa isang fairy tale. Sa halip, ito ay isang mahiyain na rakon, ang makintab na mga mata nito ay sumasalamin sa liwanag mula sa flashlight ni Lily. Nagulat, ang rakon ay tumakbo sa mga anino, naghahanap ng kanlungan mula sa nanghihimasok. Ang unang takot ni Lily ay nawala at napalitan ng habag sa malabong hayop. Siya ay umatras mula sa attic, determinadong humanap ng solusyon na mapapakinabangan ng kanyang pamilya at ng kanilang hindi inaasahang bisita. Nang sumunod na araw, nilapitan ni Lily ang kanyang mga magulang sa kanyang natuklasan, ipinaliwanag ang presensya ng rakon sa attic. Noong una, nag-aalinlangan sina Bernie at David, ngunit ang pagiging maalab ni Lily ang nagtulak sa kanila na mag-imbestiga pa. Magkasama, ang pamilya ay gumawa ng isang plano upang ligtas na alisin ang rakon mula sa attic at bigyan ito ng isang bagong tahanan sa kalapit na kakahuyan. Sa pasensya at pag-aalaga, hinikayat nila ang rakon sa isang makataong bitag at pinakawalan ito sa ligaw, malayo sa mga hangganan ng kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, huminto ang mahiwagang kaluskus sa attic, at bumalik ang kapayapaan sa sambahayan ng Peterson. Sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtagpo sa rakon, natutunan nina Bernie, David, at Lily ang kahalagahan ng pakikiramay at pag-unawa sa lahat ng nilalang, gaano man sila hindi inaasahan. Kaya naman, sa gitna ng mga puno ng Tribunal Creek, nanirahan ang pamilya Peterson, ang kanilang tahanan ay hindi na puno ng mga multo o halimaw, ngunit may pagmamahal, empatiya, at paminsan-minsang kaluskus ng mga dahon sa hangin. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.